Sina Alfred at Jean ay 5 taon ng kasal. Gaya ng maraming Pinoy, nagsimula sila sa bahay ng mga magulang ni Alfred dahil praktikal. Ang plano, mag-ipon muna para sa down payment ng sariling bahay. Pero ang 1 taon ay naging 5. Araw-araw parang nakipagpatentero si Jean sa biyanan niyang si Aling Lita. Hindi naman masamang tao si Aling Lita, pero siya ang reyna ng kusina. Kapag nagluluto si Jean ng adobo, laging may hirit si Aling Lita. Nilagyan mo ba ng asukal? Mas masarap yun kung may konting tamis gaya ng luto ko. Kapag naglalaba si Jean, sisitahin ang paggamit ng sabon. Masyadong maaksaya sa powder, ibabad mo muna. Kahit ang pagdidisiplina sa anak nilang si Bunso ay laging nakukontra ng hayaan mo na, bata lang yan. Ramdam ni Jean na wala siyang busi sa sarili niyang pamilya. Isang gabi, umiyak siya kay Alfred. Love, kailan ba tayo aalis? Pakiramdam ko, boarding house lang to. Hindi ako ang nanay dito. Tagasunod lang ako. Nangako si Alfred na kakausapin ang nanay niya at bibilisan ang paghahanap ng malilipatan. Matapos ang ilang buwang pagtatyaga, sa wakas ay nakaipon na sila. Nakahanap sila ng murang townhouse na malapit sa trabaho. Excited si Jen na ibalita ito kay Aling Lita, kahit kinakabahan siya na baka magtampo ang biyanan. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Jen, pumasok si Aling Lita sa kwarto nila. Hawak nito ang isang lumang passbook at isang maliit na box. Ma, may sasabihin sana ako. Lilipat na po kami sa katapusan. Bungad ni Jen. Napangiti ng bahagya si Aling Lita at naupo sa tabi niya. Alam ko, narinig ko kayong nag-uusap ni Alfred nung isang gabi. Inabot ni Aling Lita ang passbook. Laking gulat ni Jen nang makita ang balanse. Halos kalahating milyon. Jen, anak, simula nung tumira kayo rito, lahat ng binibigay ninyong share sa kuryente, tubig at pagkain, hindi ko ginastos. Paliwanag ng biyanan. Inipon ko lahat yan sa pangalan ninyo. Alam kong mahirap ang buhay ngayon. Gusto ko lang siguraduhin na kapag umalis kayo rito, hindi kayo zero. Kaya ako naghihigpit sa sabon at kuryente dahil gusto kong matuto kayong mag-ipon para sa sarili ninyong pamilya. Binuksan ni Aling Lita ang maliit na box. Naroon ang susi ng isang lumang Toyota na matagal nang hindi ginagamit ni Aling Lita, pero pina-overhaul niya pala ng palihim. Hindi ako nakipagkumpetensya sa iyo sa pagiging nanay, Jen, sabi ni Aling Lita, habang may luha sa mata. Gusto ko lang maging handa ka bago ka sumabak sa sarili mong bahay. Ngayon, handa ka na. Nayakap na lang ni Jen ang biyanan. Ang akala niyang pakikialam ay isa palang matinding training ground at pagmamahal na hindi lang maipaliwanag ng maayos. Minsan, ang paghihigpit ng mga nakakatanda ay hindi dahil sa gusto nilang kontrolin ang buhay natin, kundi dahil iyon ang paraan nila ng pagprotekta sa atin sa hirap ng tunay na mundo.